Mga kapatid, bumuwelta ang National Security Council sa mga patutsyada ng China na illegal daw at nilalabag ng Pilipinas, yung dalawang bagong batas ng Pilipinas mga tol, ang batas nila o ang karapatan ng China mga tol dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea yung kabuuan nun. No, ang sabi ng National Security Council, walang nilalabag na international law ang Pilipinas sa pagpasa ng bagong batas para tukuyin ang hangganan ng mga sakop nating teritoryo. 'Di ba? Kasi nga ang sinasabi ng China mga tol, null and void. Illegal daw mga kapatid, no? Yung bagong dalawang batas na pinirmahan ni Pangulong Marcos. At nilalabag daw ng Pilipinas maging ang international law mga tol. Yan ang sinasabi nila, ang naratibo nila mga tol, no? Na ang sabi nga nung isang expert mga tol is disinformation mula sa China. So ito mula to sa UNTV News mga tol at mamaya papanoorin naman natin dahil pumalag ang Indonesia sa isang claim ng China mga tol, no? Yan, mamaya papanoorin natin yan. So bago natin to simulan, huwag natin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Well, hindi po kami sumasang-ayon dyan and wala pong dahilan. In fact, walang dahilan para magprotesta ang China. Kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. Walang dahilan ng China para tutulan ang bagong maritime law ng Pilipinas ayon sa National Security Council. Yes, ayon pa nga no, at ayon pa nga sa balita mga tol, nangako ang China na poprotektahan daw nila ang South China Sea, ang kanilang karapatan mga tol at interest. Yan ang sabi ng China mga tol. Nilalabag daw ng Pilipinas ang international law. Wow! Galing pa mismo sa kanila yun ha. Ito ng paglalabas ng pahayag kahapon ng Beijing ng pagtutol sa bagong batas ng Pilipinas. Gayun din, naglabas ang China ng kanilang sariling batas bilang baseline at base point ng territorial sea sa tabi ng tinatawag nilang Wangyang daw o ang Scarborough Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yeah. Ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, hindi dapat mamahala ang Beijing. Wangyang daw mga tol, yung pangalan nila dun sa Scarborough. May pangalan sila dun Chinese name. Maniwala kayo sa hindi mga tol, kahit yung Philippine rice o yung Benham rice, may pangalan din sila dun. Kaya tingnan nyo, minsan nababalitaan natin mga tol, maraming umaaligid doon ng mga Chinese China research vessels mga tol. May pangalan sila doon, nahihiya pa sila ng bahagya na angkinin yun. Pero kapag ka nagpabaya ang Pilipinas mga tol, angkinin din ng China yun. We are simply reaffirming our rights. We are simply codifying our rights. Tama. And sa tingin ko po, walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Ang problema nga mga tol, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na merong nag-e-exist na West Philippine Sea. Kasi para sa kanilang libro, para sa kanilang paniniwala, walang ibang dagat dyan. South China silang. Yun lang yung kanilang paniniwala. At yung kabuuan ng South China Sea na yun ay kanila daw batay sa kanilang tinatawag na historical claim. Diba? Kasi kasama na doon sa batas na pinirmahan ng presidente natin mga tol, yung formal nang tatawagin o kikilalanin ang pangalang West Philippine Sea o WPS na part ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Diba? Yun ang isa sa mga batas at saka yung archipelagic sea lane, isa yun sa mga batas mga tol na hindi ngayon matanggap ng China. Diba? Kaya sinasabi ng NSC na walang dapat ikabahala ang China. Hindi sila nababahala mga tol. Nagagalit sila at ang nangako silang papalagan to. No, nangako silang papalagan yan Talagang sabi nga nung Coast Guard nila magdadagdag pa daw sila ng mas maraming mga barko para bantayan daw at para protektahan daw ang kanilang sovereign rights and interest. My goodness. Ayon kay Malaya, kung ang China ay may sariling batas
Gaya ng Law of China on the Territorial Sea and Contiguous Zone, mayroon ding karapatan ang Pilipinas na gumawa ng sariling batas Tama. na naaayon sa 2016 arbitral ruling. Ang problema mga tol, maging yung 2016 arbitral ruling, tinatawag nilang illegal. Yan ang matindi doon ha. Biruin mo maging yung arbitral ruling 2016 mga tol na nagpawalang bisa ng claim nila, ang tawag ng China doon illegal. 'Di ba? So sa madaling salita, yung mismong batas na pinagbabasehan natin, illegal din ang tawag nila. Ngayon, para sa kanila, wala tayong karapatan gumawa ng batas-batas na ganyan, sila lang. Ganon din ang tingin nila sa lahat ng kapitbahay nila rito sa South China Sea mga tol. Wala kayong karapatan sa karagatan na yan, amin yan. No? Ganon sila katibay mga tol, ganon sila katindi. Kundi bagkus nakaayon lamang ang bagong maritime law ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Kahapon, sinabi ng PRC na naglabas din na nga daw sila ng baselines nila dito naman sa Panatag Shoal or sa Scarborough Shoal. Ngayon, nung lumabas ito, wala namang specifics yung kanilang press statement. No? So, wala namang kaming nakikita na, I think, reaffirm lang nila yung kanilang claim sa Scarborough Shoal without giving any specifics. Hindi gaya ng ating batas na napakalinaw. Napakayaman kasi ng Scarborough Shoal mga tol sa mga isda mga tol May lagoon doon, 'di ba? Kaya hindi nila mabitawan 'yun kasi nakikinabang sila doon So, pinagtataka namin kung ano itong sinasabing baselines nila. It is not in any way contained in the press statement that they issued. And in any case, kahit naman anong sabihin nila, hindi naman po ito tama. Dahil ito po ay labag sa international law. So, ito isipin nyo mga tol Bukod dito sa Scarborough. 'Di ba? Dati hindi rin nila masyado pinapansin yung Senkaku Island. Sa Japan naman 'yan Kasi yung mga ganitong pangaangkin hindi na bago sa China 'yan 'Di ba yung Senkaku Island matagal na nilang hindi pinapansin. 1895 kontrolado na ng Japan 'yun Pero nung napaghalaman nila na posibleng mayaman pala 'yan sa langis, aba. Ayan na, nagpapadala na sila ng mga Coast Guard nila doon at inaangkin na nila 'yon. sa UNCLOS at Grabe tong China. contained in the press statement that they issued. And in any case, kahit naman anong sabihin nila, hindi naman po ito tama. Dahil ito po ay labag sa international law, sa UNCLOS at dun sa 2016 arbitral ruling. Inakusahan ng China ang Pilipinas na ang bagong Maritime at Archipelagic Act ay pagpapatibay sa umano'y illegal na 2016 arbitral award kung saan nanalo ang Pilipinas laban sa China. Tulad ng sinabi natin kanina, ang tingin nila dito sa 2016 arbitral ruling illegal. No? So, as usual, ano pa bang aasahan natin sa kanila mga tol? Wala naman silang kinikilalang batas So itong batas na ngayon na pinirmahan ni BBM, para sa kanila illegal din. 'Di ba? Hindi mo malaman mga tol kung ano ba yung sinasabi nitong China na sila daw ay sumusunod sa international law, 'di ba? Yung kanila daw ginagawa is batay sa international law. Pero international law na mismo nagsasabi, 'di ba? Ayaw naman nilang kilalanin. My goodness. Nitong Biyernes, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act para maging ganap na mga batas. Ryan Lacanlale, Diba? At eto mga tol, eto na. Sa balitang ibang bansa naman tayo. Dahil hindi lang Pilipinas mga tol ang nakakagirian nila rito sa South China Sea. Now dito naman sa Net25, itinanggi ng Indonesia mga tol ang mga claim ng China sa South China Sea. Ang sabi rito sa report, hindi kinikilala ng Indonesia ang mga claim ng China sa South China Sea sa kabila ng kanilang pagpirma sa kasunduan sa maritime development. Ang problema kasi mga tol dito sa China, gumagawa sila ng disinformation, gumagawa sila ng maling balita, gumagawa sila ng maling impormasyon na ipinapakalat nila. Naaalala nyo dati mga tol, yung ipinakalat nila na bago daw tayo magkaroon ng resupply mission is pumayag tayo na magpaalam muna sa kanila at pumayag tayo na magkaroon ng on-site inspection sa mga barko natin. Yun ang sinasabi nila mga tol. Pero itinanggi yun ng Coast Guard hindi daw tayo nagpaalam at hindi tayo pumayag magkaroon ng on-site inspection sa mga barko natin. Ngayon eto,
nagkaroon ng kasunduan mga tol, itong Indonesia at saka China pagdating sa maritime development. Pero iba na ngayon yung sinasabi ng China na itinatanggi ng Indonesia mga tol. Yan ang ating panoorin mula rito sa Net25. Hindi kikilalanin ng Indonesia ang pag-aangkin ng China sa South China Sea sa kabila ng pagpirma ng isang maritime development deal. Ibig sabihin, porket nagkaroon sila ng maritime development deal, hindi ibig sabihin nun is pumapayag na ang Indonesia doon sa mga inaangkin ng China. Diba? Kasi nga, yung buong South China Sea, inaangkin ng China yan eh. Ayon sa isang pahayag ng dalawang bansa, nagkaroon ng common understanding ang Beijing at Jakarta nitong nakaraang linggo sa pinagsamang pagpapaunlad sa mga industriyang gumagamit ng karagatan na may overlapping claims. Sa kabila nito, nilinaw ng Foreign Ministry ng Indonesia na hindi pa rin nagbabago ang posisyon nito ukol sa soberanya ng bansa nila sa parte ng South China Sea na kinasasakupan ng kanilang exclusive economic zone. Nagmamatigas pa rin mga tol, etong Indonesia, which is yun ang tama. Yun ang dapat daw sinusundan din ng Pilipinas, di ba? Anya, walang epekto ang partnership sa mga karapatan ng Indonesia sa North Natuna Sea. Binigyan diin pa ng Indonesia na walang legal na basehan sa international law ang mga claims ng China sa naturang karagatan. Sinoplak na naman sila ng Indonesia. Oo, partner tayo pero walang basehan sa international law yung mga claim ninyo ayon sa Indonesia. Diba? Ganun dapat katibay mga tol, diba? Ganun dapat at since na meron na nga tayong bagong batas at yun na isinabmit na no, sa International Maritime Organization, wait na lang natin para maaprubahan. At pagkatapos, yun nga ang lagi natin sinasabi, kailangan yan ay papanindigan ng Pilipinas. Kung matigas ang China, dapat mas matigas tayo kasi may binabakapan tayo ng batas. Diba? Yan ang dapat nating tandaan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to, mga tol, na pinanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.